Okay, for today's video, bali ito, singit muna tayo ng speaker repair. Bali brand name niya is parang Kevlar yata yan, nakalimutan ko na. Bali open yan, walang continuity. Okay, ayan, tatanggalin muna natin yung dust cap niya para makita natin kung sunog yung coil or napigtas lang. Okay, kasi yung galaw niyan or yung bounce niyan is okay pa, wala pa siyang sabit. Okay, tatanggalin natin dust cap gamit ng, ayan, blade ng akso yan. Para hindi siya ganun kainit, gamit yung hot air gun natin. Okay, tatanggalin lang natin. Bali, pinapass forward natin yung video natin kasi voice over ito. Ayan, tatanggalin na yung dust cap para ma-check natin yung pinaka-terminal ng coil and then pigtail. Kasi minsan napipigtas lang yan. Parang Kevlar na D12 yata yan. Nakalimutan ko yung brand name yan. Hindi ko na ipakita. Pasensya na. Okay, pakita ko lang sa inyo kung paano yung proseso ng pagre-repair ko dyan. Bali, singit na video yan dahil para kahit paano may pang-content tayo and at the same time, kahit paano makapagbigay idea ako sa inyo. Okay, check nyo yung terminal. Ayan, gamit kayo tester. Pasensya na, hindi nakita pero gumagalaw. Ayan, analog tester. Check nyo. Kapag gumalaw yung coil, dalawang terminal ng coil, meaning good yung coil nyo. Bali, napigtas lang yung pinaka-pigtail niya or yung terminal, yung dugtungan ba. Okay, yan, ginagawa ko, kinukutkot ko. Bali, kutkutin nyo lang yan kasi may nakatakip na sealant or natabunan ng sealant. Okay, testerin natin. Yan, makikita nyo sa tester, gumalaw yun, di ba? Ibig sabihin, buo yung coil nun. Para sigurado, yan, kutkutin natin ng panghinang. Kasi yung sealant dyan is, kanyan, malulusaw. Maaangat natin yung pinaka-coil. Ayan, para makita nyo kung saan siya naputol. Okay, yan lang proseso dyan. Sisikwatin nyo lang ng panghinang. Pero make sure yung panghinang nyo ay hindi nyo ginagamit yan. Yung tip nya, palitan nyo kung maaari. Yung sira na tip, yun yung pangkwan nyo, pangkutkot nyo. Kasi nakakasira ng tip ng panghinang yan. O, kita nyo, kinukuskus ko. Okay, kapag nakaangat na siya, nangat na yung coil, terminal, kuskusin nyo. Yung tipong malinis na siya, yung malaya ka makapag-check ng tester. Okay, kapag naangat na yan, siyempre, double check mo, testerin ulit yan. Okay, pasensya na kayo, nakapass forward yung video natin. Okay, titesterin. Kapag open, meaning sira talaga yung coil. Maaring dun sa loob ng winding na yung pinakaputol. Pero pag buo yan dyan, meaning sa pigtail ang problema or sa dugtungan nila. Okay, dyan sa senaryo na yan, buo yan. Ngayon, titesterin mo ngayon yan kung saan. Or, yan na, basta idudugtong mo na lang pala. Kasi nga, inangat na natin yan eh. Dudugtong mo lang yung dalawang terminal ulit. Panibagong dugtong kumbaga. Okay, makikita nyo sa may kabilang side na idugtong ko na. Nakargahan ko na ng tingga. Okay, ganun lang kasimple. Kasi minsan, yung speaker, akala natin sira na. Siyempre, hindi ka naman technician. Dadali mo kagad sa technician yun. Yun pala, napigtas lang. And then paalala lang guys may bayad pa rin yan. Siyempre, pag ginawa ng technician yan, bayad ka talaga dyan. Pero kung may idea ka or gusto mong subukan, ayan, gayahin mo na lang yung ginagawa ko. Ngayon, titesterin ngayon yan kapag nadugtong na. Mapapansin nyo or makita nyo, gumalaw na yung tester, diba? Tester ko dun sa ilalim. Okay, kapag okay na, siyempre, ano pa bang gagawin mo dyan? Lagyan mo ng sealant yan. Kung may sealant ka, lagyan mo ng sealant yung terminal ng coil, hindi papuntang pigtail. Kung wala kang sealant, ayan, epoxy 5 yung gamitin mo. Sa akin kasi hindi ko na mahanap or wala na akong sealant na itim yung in-order natin na pang speaker talaga. Kaya ginamit natin dyan is yung epoxy. Ayan, partner yan, AEB. Tapos saluin ng todo para mas matigas kapag natuyo siya. Okay, halo-halo lang. Tapos i-apply mo siya sa may pinagdugtong or pinaghinang mo kanina. Okay, applyan mo yan dalawa para once na mag-bounce yan or gagalaw yung cone, hindi siya mapipigtas. Wag nyo kalimutan. Yan ang pinaka-importante dyan. Kasi pag nakalimutan mo yan, sigurado back job yan kasi mapipigtas agad. Okay, applyan mo lang ng maayos or make sure na na-applyan mo ng pandikit lahat ng dugtungan. Okay, tapos kita nyo naman video tinagilid ko para kasi malabnaw yung pandikit, hindi siya mabubuhos sa loob. Okay, pagkatapos natuyo na siya, natuyo na yung epoxy, next is babalik mo na yung dust cap siyempre. Okay, babalik mo yung dust cap. Gamit ko naman dyan is yung rugby.
applyan nyo muna ng rugby dun sa my cone. Makikita nyo, in-applyan ko ng rugby ha, ilalim. Okay, applyan mo yan. Make sure na napairan mo ng rugby lahat. Okay, tapos applyan mo din ng rugby yung pinaka-dust cap. Kumbaga, taas baba yung lalagyan mo para dikit na dikit. And then, kapag na-applyan mo na yan, wag mo agad ipapatong. Kumbaga, patuyuin mo muna ng ilang minuto. Yung tipong medyo tuyo siya, saka mo siya idikit. Okay, mapapansin nyo, iniwanan ko muna saglit, di ba? Okay, kapag medyo tuyo na, ayan, pwede na siyang ibalik. Mapapansin nyo, binalik ko na. Okay, kapag naibalik mo na yan, testerin mo ulit, double check mo ulit. Para sigurado. Akin nga, pinatungan ko pa ulit ng rugby. Para sure ball, kahit anong bounce niya, hindi siya tatalsik. Okay? Yan, dagmin tayo rugby. Gamit kayo ng rugby na medyo maganda. Huwag kayong gumamit ng rugby ng mga piki na hindi ganong kumakapit. Sa akin kasi dual na original yan. Okay, ngayon titesterin ko ulit yan. Okay, titesterin nyo ulit yung terminal. Kasi pag hindi nyo tinester yan, malay nyo, hindi pala nadugtong na maayos dun sa may pigtail, dali kayo. Okay, yun lang.